mahirap yung proseso na pinagdaanan namin bago ma-hire as an LGUO. PQE pa lang, Diyos ko, pre-qualifying examination. Masasala na. Para dun sa tulad namin na gustong pumasok sa national government, ito yung mapapayo namin sa inyo. Alright. Ako si Ralph Benjo T. Azas, 26 years old, tubong Bordeos, Quezon, Polillo Group of Islands. At ako ay 4 months na here sa DILG 4A. Ako si Floyd Reggie V. Francisco, 24 years old, taga Timonan, Quezon, and 4 months na rin dito sa DILG 4A. Nagtapos ako ng Bachelor in English Education with a Certificate in Teaching Senior Secondary High School sa Philippine Normal University, Manila. Yun. Ako naman ay nagtapos ng Bachelor of Public Administration sa Southern Luzon State University. I've been looking for jobs from quite some time, and I thought talaga na I'm destined for teaching, na talagang nakaset na yung life ko na parang maging isang public teacher. But I think God has different plans. Nakita ko sa Facebook while scrolling yung job posting ng DILG, and I said to myself, why not, diba? Just to try something new. In my case naman, kaya ako napunta sa DILG is it is an opportunity to earn a living. To earn a living that is related to kung ano natapos ko at yung interest ko. At isa pa, my father being a fire officer sa Bureau of Fire Protection and my mother, barangay captain sa amin sa Timonan. I was inspired by them to be a part of the DILG family. Siyempre, di ba, you submit your application and you wait for the confirmation, and after nun, di ba, yung PQE, Yeah. pre-qualifying examination. PQE, so it stands for Pre-Qualifying Examination. So, in our case, ang amin tinake is yung PQE for technical position na related sa LGOO position. Gaya ng nabanggit ni Benjo, ako din, nakita ko sa Facebook may posting of vacancy. So, apply ako online, then confirmation. Nag-take din ng PQE. Mahirap. Kung tatanungin mo ako, mahirap siya. Which is, patunay lang sa kung gaano ka stringent ang DILG sa pagsala ng kanilang mga i-hire na personnel. And yun the waiting game. After a few months, bibigay sa yung result. Just to share talagang maybe this is a bit weird. Nasa CR ako noon, nagfe-Facebook, scrolling. Thank you for that information. Nag-post na sa Facebook, sabi ko, hinahanap ko yung pangalan ko, sabi ko, nakita ko na pangalan, bilis ko sa Mami, Daddy, pasado po ako sa PQE. Naghugas ka ba muna? Of course. Grabe talaga yung saya ko nung ko ng PQ. And I think it's a sign na para I was in a private school that time. I said to myself na parang yun na yung last year of code teaching, and I want to pursue DILG talaga. Kung si Benjo nasa banyo nung nalaman niya yung result, ako naman, nasa office na ako noon. Actually, na-hire ako sa Provincial Government of Quezon right after ko mag-PQE. Ang nag-inform sa akin noon yung boss ko na pasado ako sa PQE. Then, after a few months, proceed sa next step ng application, which is the assessment. After ng PQE, ang kasunod na step doon yung ng assessment. So, yun na nga nung assessment, di ba? Yung pinaka nerve-wracking. Makikita mo yung confirmation email ulit na you are invited back to the office for an assessment. So, for the assessment, ang unang part na na-take ko nun is yung group dynamics or yung parang focus group discussion. So, anong nangyari nun, binigyan kami ng topic along with my other fellow applicants. Binigyan kami ng topic na to discuss with each other, where in a scenario na kami isang LGOO, pag-uusapan namin yung topic na inassign sa amin. So, doon pala makikita na how you work with your colleagues and how you discuss it with them. Another part is the written examination din. Yes, may written. Primarily about siya sa local governance, the decentralization, devolution, and other stuff. And then, finally, you get a chance to meet the board. The panel. The panel. Yes. So, yun. Panel interview, which is
you'll be subjected to questions para mas makilala ka nila as an applicant. So after nung assessment, yun nga, the dreaded waiting game. Diyos ko, ilang buwan yun. After a few months, sabi ko, hala, parang wala na. Diyos ko po, what have I done? So as I was applying as a BPO, magko-call center na sana ako. Nasa final interview na ako nung nasa BPO company, and pag tingin ko sa cellphone ko, email ng DILG. Sabi ko, hala, result na. Congratulations daw, hala. Oh my God! Gusto ko na lumayas. Hindi na ako nakapag-final interview. Sabi ko, may emergency po. Ako naman, after nung assessment, panatag ang kalooban natin kasi alam ko naman sa sarili ko na ginawa ko yung best ko nung assessment. At saka iniisip ko nun, kaya sira-sira. Whatever will be, will be. Kung ukol, bubukol. Di ba? Balik lang ako sa aking work nun. Actually, ang scenario ko naman nun, Benjo, makwento ko lang. Nasa seminar ako sa work. Then pauwi ako nun, nakakreceive ako ng email, and then mixed emotions. Inisip ko, tatapusin ko ba yung seminar o Uwi na. Ang ginawa ko lang doon is pinalam ko sa aking sa family ko. Then hindi na ako bumalik sa seminar kinabukasan. Diretso na ako sa office, nag-render ako ng formal na paalam sa kanila. I'm happy to be here sa DILG. Salamat sa Panginoon. Ang hiring and selection process ay nakabase sa merit and fitness. So bakit? Wala. Merit and fitness. Yes. At depende sa credentials mo, kung ano yung hawak mo na yun yung magiging basehan ng selection board para i-hire ka nila. PQE pa lang, Diyos ko. Pre-qualifying examination. Masasala na yung mga eligible for the position. Mahirap yung proseso na pinagdaanan namin bago ma-hire as an LGUO. Nakatulong sa akin na magbasa regarding sa DILG itself. Magbasa ka na tungkol sa local governance, local government. Nakatulong din na natapos ako ng public ad. So, kahit pa paano may background knowledge tayo sa public administration. And then, syempre, nakatulong din dyan yung support group. Yung family mo, friends mo, mga colleagues mo. I'm thankful na nakasama ko sila sa aking journey, sa aking hiring. And then, wag ating kalilimutan na humiling kay God. Yes. Hingi ka lang ng guidance na gabayan kanya to the hiring process na kung yun ang kanyang will, yun ang masunod. So in my case naman, tulad nga ni parang Regine, a little bit of research couldn't hurt. You can look online, meron dyan mga articles, meron dyan mga taong nag-share ng experiences nila na it can guide you in the application process and as you go through sa DILG, sa department. I come from a teaching background, so why not, diba? In terms of capacity development, since I still am technically a teacher, then I can bring yung values ng isang guro here in public service. So, para naman sa akin, iaambag ko? Anong ambag mo? Di ba? May bagan pala. Ang bagan pala. May ambag ko is lahat ng aking natutunan at nakanasan. Dala ko to, syempre. Gaya na nabanggit ko kanina, I'll put into practice the theories that I have learned. Di ba sabi ko, theory, practice, service. So, Yes. and that's when those theories become actually meaningful. May katuturan na yung natutunan mo kasi na-i-apply mo na sa iba. Para dun sa tulad namin na gustong pumasok sa national government, ito yung mapapayo namin sa inyo. Kapit lang. Pray. Prepare the necessary document. Pag hindi yan kompleto, talagang ligwak na agad. Advice lang, tandaan natin na DILG, actually hindi lang DILG, all across the government agencies is transparent naman sila in terms of hiring. Nagpo-post sila on their respective FB pages. At the same time sa CSC website, nagpo-post sila ng hiring. So, kung gusto talaga natin mag-apply, i-check din natin paminsan-minsan yung nabanggit kong pages kung may hiring. So, doon tayo magsisimula. Pag may vacancy, apply lang. Apply. Important na magbasa tayo. And there is this quote, share ko lang, attributed siya kay Tim Duncan, pero minsan kay St. Jerome, hindi ko na rin alam kung sinong original. Sabi doon, good, better, best, never let it rest until your good becomes better and your better becomes best. So, Yes. tuloy-tuloy lang. Hindi dahil medyo may hindrance dito, may obstacle, titigil ka na. Diretso lang. Laban lang. Laban. Ako si Benjo. Ako si Reggie. At At kami ang Humans of DILG. Nice one. Okay, thank you. Okay. Pato ko si Jaime.